Sumotatic all over the world! Heto na, ililista na natin ang ating top 10 favorite episodes for the year 2025. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe! At kung magbubok po kay Bayaklok, ito po yung ating promo code at kung hotels naman sa Agoda, nasa ibaba po ang ating affiliate link. Ano pang gagawin? Tara na! Countdown na! I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone! Hi guys! Eto na, sisimulan na natin maglista. Meron ba kayong listahan? Paano yung top 10 natin na favorite episodes natin for 2025. And guys imagine kung gaano kayo, alam nyo ba, 3 days na kaming nag-ano ni Enzo. Yung parang nagdi-discuss kung ano ba talaga. Because nakakailang episode na tayo. Naka 170 episodes na tayo. Yung kasama yung last episode natin, yung staycation. And then, siguro mga 2 na lang yung mapapanood nyo. So, pagpalagay natin total 172 episodes. Tapos, iyaano mo siya, pagkakasya mo siya sa top 10. Grabe! Kung sa Miss Universe, kung hirap pumili ng top 20. Dito pa ba? So, eto yung gagawin nating top 10, kung kilala nyo kami, alam nyo na hindi lang siya based sa kung saan yung maganda. Ito lahat to, kumbaga may ano yan, try nyo yung judging. O, kumbaga 20% kailangan maganda, 20% yung saan kami na in love. 20% sa food, Yung this mga 10% kung magkano gastos natin. And then, syempre, kasama talaga kung saan talaga kumunek yung soul natin, kung saan kami may realization, kung saan kami natuto. So, sisimulan na natin. Ihanda nyo na yung listahan nyo dahil ito na ang Top 10. And yes, yan na nga yung ating top 10. Ayan yung first time natin sa Heiko. And then, bakit ba siya naging special sa amin? Kasi di ba nga, bitin na bitin kami doon sa experience natin nung nag-package tour tayo. Inat Chongqing, Chengdu tayo. Yes, kasi ginawa natin doon, pumunta lang tayo sa mga popular tourist spots na mga 3 minutes lang. Tapos, mahaba na yung market, Yes, shopping. Puro ganun na yung nangyari. So, lagi namin iniisip na sana makabalik kami sa China. Gusto namin ma-feel yung talagang authentic China vibe. And then, nag-research tayo. Visa-free naman palang pumasok ng Hainan. And then, di ba, alam niyo naman, kapag nagta-travel tayo, gusto natin maka-inspire tayo ng mga takot pang mag-visa. So, nung nalaman namin visa-free, di ba, parang dalawa na yung goal natin. Makapasok tayo ng China para ma-feel namin yung local vibe. Yung pangalawa, mapagtagumpayan namin makapasok ng visa-free para dun sa mga susunod na takot pa sa visa. Naalala ko yung nasa ano tayo, di ba? Sa Hong Kong pa lang tayo, nag-wait tayo ng ano natin, flight natin going to Hainan. Grabe yung kaba namin, guys. Kasi talaga, wala talaga kaming ma-research na nakapasok na Filipino doon sa Hainan, na visa-free nga talaga. And finally, nakarating na tayo ng Hainan. Yes, so pagdating natin doon namin na-feel na, ay, ito pala talaga yung China. As in, ano talaga siya, very relaxed, ganyan. Tapos, yung paligid niya, makikita mo talaga, yung talaga traditional na Chinese talaga. Kasi yung Haikou, hindi pa naman siya kilala. As in, ano talaga, tourist destination. And then, yung kinabukasan, di ba nga, nagpabunot ako ng upa. Iba yun. Grabe. Wala kaming masyadong ganap, pero feel namin yung paligid. Tapos naglakad lang kami sa park. As in, ibang-iba talaga yung vibe niya. Ibang-iba doon sa mga napuntahan natin sa Chongqing and then doon sa Chengdu. And isa talaga sa mga tinarget namin, guys, yung makakain tayo ng Hainanese chicken. Yes, kasi, di ba, pumunta tayo ng Singapore, pumunta tayo ng Malaysia, laging kami nung nakakakain. And finally, natikman na natin yung Hainanese chicken mismo sa Hainan. Authentic na authentic talaga. Yes, so yun. Dalawa kasi yung pakiramdam namin na pagtagumpayan namin. Una, naramdaman natin yung China vibe. Yung Chinese vibe talaga. And pangalawa, kasi kung hindi kami doon nakapasok ng visa, hindi nyo mapapanood. Wala bang Hong Kong series tayo? Oo. And then napakita namin sa inyo na pwede naman. And then syempre kung nandun na rin lang naman kayo, tumawid na rin kayo ng Sanya. Kasi sayang naman din, visa-free naman yun. So yeah, isa yun sa mga na-enjoy namin. As in yung itinerary namin doon, napaka-relax lang. Kasi nga wala talaga kaming ma-research. Sino bang itinerary susundin natin? So nag-search lang kami ng mga popular tourist attraction, pero
kung kilala nyo nga kami, kung ano pa yung hindi popular, yun pa yung mas na-enjoy namin. Yung mga naglalakad lang, nakaupo, nakipagkwentuhan sa mga locals. Tas, nagsumba ako. Oo, nagsumba pa siya. Ang totoo lang ha, nakikipagkwentuhan sa mga locals, hindi naman kami nagkakaintindihan, promise. And then, isa pa, syempre China yun, ang dami nagsabi na baka mamaya malait tayo, kasi ganito, ganyan. To be honest, nung pumunta kami doon, wala kahit isa na pinag-usapan yung politika. Kasi lagi naming iniisip na yung government ng isang bansa. Hindi siya totally nagre-represent 100% sa mga national citizens. Diba? Yes. For example, sa atin, for example lang, kunyari, corrupt yung government. Ibig sabihin tayo mga Pinoy, corrupt na din. So, yung interest ng politika, ibang-iba yan sa interest ng mga totoong mamamayan, yung mga simpleng mamamayan. Kaya pag pumunta kayo ng China, o siguro based lang sa experience namin, hindi nyo yun ma-feel. And now, punta naman tayo sa number 9. Ito na yung South Korea natin. So, sa South Korea, bukod sa Jeju na nakapasok na rin tayo ng visa-free, na-enjoy talaga namin yung sa Busan. Lalo na, etong ginawa natin tong tour na to. Kasi di ba sa Reels, grabe last year, I mean this year, nung 2025, yung early pa lang, January, February, lagi mo makikita yung sky capsule na yan. Kahit saan, iba-iba yung kulay, ganyan. Tapos naisip namin, uy, ang ganda. Lalo na kapag ka-sunset, ganyan. At saka di ba guys, yung nakikita natin sa Reels, ang siya iba-ibang oras talaga. Merong daytime, merong sunset, merong paano na talaga paggabi na. Ang pinaka nagustuhan talaga namin during sunset. Yes. So yun. So yung finally na nandoon ka, nung nakikita mo lang siya sa mga Reels, grabe yung feeling na yun. Talaga yung anticipation namin nun, yung eto na, gagawin na natin siya finally, sasakay na tayo. So, ibang-iba din yung sa experience. And also, yung train na yun, ano yung tawag, doon may slam dunk daw. Parang doon yata yung slam dunk. parang Yung iba yun. famous train, pati yung Yun, pedestrian. yung nakita din namin yun. Kasi grabe talaga yung, lugar na yun sa Busan, no? Lagi mo siya talagang makikita sa mga Reels. And then lagi, syempre, di ba tayo mga, Pinoy na tayo sa manifesting. So, lagi namin naisip na, ay kami din, sana ma-experience namin yan. But, ang pinaka na-enjoy namin that time talaga, bukod doon, yung naglakad kami. Kasi from doon sa training station, sa binabaan sa capsule, naglakad kami pabalik. Actually guys, pwede mo kasi siyang lakarin lang talaga, pero sobrang haba. Pero kami, dahil meron pa namang oras, naglakad lang tayo. Tapos di ba iba din yung vibe, di ba, sa pinaka-beach niya, di ba? Bumaba Tas, tayo ng beach. sakto din that time, malamig-lamig, kaya masarap talaga maglakad-lakad. Yeah, so yun, daw mo mafe-feel na actually, sa totoo lang, sa Busan kami naka-connect sa South Korea. Nung nandoon tayo sa Seoul, parang hindi namin siya ma-feel. Parang ano ba yan yung Seoul? Bakit parang Japan pa rin yung nakikita namin? Parang wala siya masyadong pagkakaiba sa Japan. Parang ganun yung na-feel namin. And then, nung nagpunta na tayo sa Busan, ayun, doon namin na-feel yung paglapag. I mean, hindi. Pagbaba namin doon sa train pa lang, doon na namin na-feel na, oh, this is the feeling na hinahanap namin. Kasi pagka pumunta ka sa isang lugar at hindi ka makakonek, parang lahat ng gagawin mo, parang walang buhay. Walang ganun. buhay, parang pupuntahan mo lang isang lugar, titignan mo lang, wala yung tatatak sa'yo. And then, lalo na nga, nung ginawa na natin itong tour na to, doon talaga na namin naisip, ayaw nga, ito talaga yung pinapanood natin. To be honest, para lang ma-manage yung expectation siya. Hindi naman siya yung spectacular, yung parang, ganda, parang hindi naman siya ganun. Pero since lagi mo na siyang napapanood, parang yun na yung wini-wish mo na sana makarating kami doon. Oo, kumbaga ang mangyayari sa'yo, yung pinapanood mo lang dati, nagiging reality na sa'yo. Yeah, so yun palang, yun, fulfilling na yun. And ngayon naman, dumiretso na tayo sa ating pang number 8. Ayan nga guys, yung a day trip in Shirakawa Gun natin. Diyan talaga, gustong-gusto talaga namin experience namin dyan. Kasi diyan natin experience yung makakita ng Christmas Village. Yes, yung parang yun yung pinaka-first talaga natin eh. And then naalala ko kasi, din yan eh, parang tour din. Guided tour din siya. So alam mo yun, yung napaka-limited ng oras mo.
ang dami namin gustong puntahan pero sobrang limited nung time. Talagang pagkakasyahin mo lang talaga. So yun palang ang hirap na saan ka ba pupunta? Ano ba ititignan mo? Kakain ka ba? Mamamasyal ka ba? Mag-picture-picture ka Picture ka ba? ba? Magbablog ka ba? Ganon. Magbumuni-muni. Grabe yung taranta namin dyan. Pero yun nga, yung nakita namin yung Shira Kawago, grabe yun. Yung talaga yung feeling na, oh my gosh, ang worth it naman pala talaga. Ang ganda. Yung doon pa lang sa view deck, hindi pa kasi tayo bumababa. Nung nakita namin yung view deck, parang, totoo ba to? Grabe, parang painting, Parang no? painting lang yung nakikita namin or parang yung ano siya, ano yung tawag doon? Postcard? Oo, postcard or yung nasa screen. Yung nasa screen lang nung nung computer, parang ganyan. Screen saver ba tawag? Parang ganun siya. Yun din yung first time na naglakad kami sa tawag, snow wall ba Snow wall, tawag? snow wall. Oo, gusto rin namin gawin. So doon din namin yung na-feel. And then finally, yung pagbaba na natin doon mismo sa Shira Kawago na Old Village, yun talaga, grabe. Ay, oo, Ganda grabe. talaga Naalala nun. ko yung nagpunta tayo sa mga doon sa may mga pine trees, di ba? Yes. Tapos pag humangin, nagbabagsakan yung mga mga Parang snowflake. So, ano man tawag Fairy, doon? fairy ba yun? Ganon. Ayun. Grabe, ang ganda-ganda nung moment na Palakpak yun. pa si Enzo. Magical, di ba? Grabe, tapos yun nga, super limited nung time. And then, kung saan na lang kami dali ng paa namin, buti naman, doon kami dinala sa mas konti yung tao. And then yung mas na-enjoy talaga namin. And now, let's go sa top 7. 7. 1, 2, 3. Ang ganda! Thank you, Lord! Ito na nga, yung nag-tour tayo sa safari sa Dubai. So, ano yung mga hindi mo dun makakalimutan? Sa akin, una-una yung sa 4x4 experience natin. Ay, oo! Yung saalala ko. Di ba, syempre, yung driver natin, sanay-sanay siya mag-drive. So, ginagawa yung challenge yung pag-drive niya. Tapos kami yung mga nakasakay, ganun kami ng ganun. Yes. Hindi namin alam anong gagawin namin. Kung hawak ba kami sa dapat hawakan para hindi kami mag-bump sa ibang pasahero or i-experience namin, enjoy namin, nakikita namin mga suns. Kasi, apakaganda talaga ng experience na yun. And also, magkahiwali kami ni Oo. Enzo. Kung magkatabi siguro kami, baka sigaw ako ng sigaw. Alam mo yung gusto kong sumigaw, pero ipit na ipit. Tapos gusto namin ma-share sa inyo yung experience. Talagang, imagine yun, nagbablog kami. Ako nasa unahan ako. Tapos hindi ako parang, alam mo yung pigil na pigil talaga. Kasi magkahiwalay talaga kami ni Enzo. Pero isa yun sa pinaka nakakahilo. Mas OA yun sa pakiramdam ko sa roller coaster. Kasi roller coaster, mabilis. Isang ikot lang tapos na. Ito parang grabe talaga. Ang hirap-hirap talaga nung situation. Pero nakaka-enjoy at the same time namamangha ka. And then finally, nung bumaba na kami, oh my God. Grabe yung sunset that time. Yes, grabe yung sunset. Yun yata, until now, pakiramdam ko. Oh, parang Until yun. now, yun yung pinakamagandang sunset na na-experience namin as of today lang naman sa buong buhay namin. And then doon mo na talaga ma-feel na, oh my gosh, ito na talaga, nasa ano na talaga tayo, nasa Dubai na talaga tayo. Kasi that time, nang ginawa natin to ng January, Dubai na yung pinakamalayong narating natin so far. So yun na talaga namin, so oh my gosh, Dubai na talaga. Ito yung mga hindi na talaga natin nakikita sa lahat ng pinuntahan natin. Never pa kami nakakita ng sand dunes, doon lang talaga. Tapos, Ay, oo. kasi nag-ano ka. Nag-sunsurfing ako. Oo. Grabe yung experience. Guys, alam nyo ba, first time ko din mag-sunsurfing that time. Sobra siyang nakaka-enjoy, sobra siyang nakakamangha. And then, although, pagpunta halimbawa doon sa dinner, Oo. doon hindi namin alam kung naipakita pa namin sa inyo. Doon medyo medyo may heart-breaking experience kahit pa paano na makikita mo siya. For example, kasi meron siya doong dalawang lugar. For example, hindi ka nag-upgrade, dito ka ka lang. kakain sa labas. Tapos mag-aantay ka ng Mag-aantay oras ka ng ng oras. pagkain. Kasi yung pagkain na nandito sa loob, yung kailangan mong mag-upgrade, ilalabas siya pagkatapos. So parang, hindi ko alam kung yun yung tawag yun, parang yung tira ng mga nag-upgrade, ilalabas after nilang kumain. So yun yung medyo heartbreaking doon. Kasi paano kung yung sakto lang yung yung budget mo. So kami, nag-upgrade kami kasi may something talaga sa yung mafe-feel mo na medyo, yung medyo kawawa. Sa totoo lang. Tapos yung mga nandun sa labas,
Although yun naman talaga yung culture ha, yung nakasalampak talaga. Nakasalampak, tapos ang nakalagay lang muna doon yung bread. Tapos ang lungkot nung nung paligid. Medyo madim-dim pa Madim yung yung ilaw. lights. As in, hindi siya unlike yung doon sa loob, yung nag-upgrade tayo, nakita nyo naman Oo. siguro yung in-experience natin. Masaya, Kaya, maliwanag. May entertainment. May entertainment, ganyan. So yun din, so fabulous din. Yung fireworks doon, apaka-fabulous. And then, yun talaga, nakikita ko na talaga nagbe-belly dancing sa harapan mo na authentic na belly dancing Dancer. talaga. Dancer talaga. Meron kasi mga experiences na parang, ginawa ba namin yan? Napunta Yung ba ano, natin yan? Oo, dadaan lang. Ganun. Ito, yung pagbaba namin doon sa 4x4, yung pagkakita namin ng sunset, ay nakatingin tuloy ako sa malayo. Parang yun pa din, kitang-kita ko pa rin kung gaano kalaki yung sunset, kung gaano siya kapula, nung tumapat na siya sa sands, kung gaano kaganda. So yes, isa yung Dubai na yun, na-experience natin na hindi natin makakalimutan. And ngayon naman, punta na tayo sa ating top 6. Finally, ito na nga. Nakatapak tayo sa Batanes. Kasi siguro, pakiramdam ko lang, mga 60% naman siguro ng mga Filipino, pangarap natin na makarating sa Batanes. Which is ano din yun medyo masakit. Totoo. Imagine mo, sarili mong bansa, pinapangarap mong mapuntahan. Kasi sa mahal talaga ng pamasahe. Yun talaga yung pumipigil. Apakaraming gustong pumunta ng Batanes, pero ang pumipigil talaga, yung mahal talaga ng pamasahe. But anyways, nung nabiyayahan tayo na makarating ng Batanes, sa totoo lang naman, yung bago pa lang bumaba yung eroplano, doon talaga na-feel mo talaga, ay oh my gosh, iba yung Batanes, special talaga siya. Apakaganda ng Batanes from Yes. taas. Pabab. And then, ano talaga siya, mapifeel mo na parang ibang bansa. I mean, hindi mo siya may kukumpare sa ibang bansa, pero alam mo parang sa Pilipinas Yes, ba talaga to? Parang ganun siya. And then, lalo na nung ginawa natin yung South Batan Tour. So, ano din yung na gustuhan mo? Ako talagang Memorable pinakagusto sa'yo? sa ginawa natin sa Batanes, yung nakasakay tayo sa tricycle nila, sa local Yes. tricycle nila. Kasi di ba guys, ibang-iba talaga itsura ng tricycle nila. Yung habang kayo umaandar kayo, makikita mo din yung ganda ng paligid, ng dagat. Yes, tapos yung unang-unang pinuntahan namin na view deck, doon pa lang nung binaba kami doon, parang sinabi namin, oh my gosh, God. parang doon pala sumisigaw namin, we love Batanes! Parang ganyan. Kasi yun pa lang talaga, alam niyo yun, yung ang kipot-kipot nung daan, tapos makikita mo sa paligid, puro mga bundok. Mga na yung- rock formation. Yes, mga rock formation, tapos biglang may dagat. So doon pa lang sa first view deck na yun, grabe na talaga yung ano ko doon, yung pagkamangha ko. And lalong-lalo na guys, yung dumating tayo dun sa Marlborough Hills, grabe, apakaganda ng lugar na yun. Kasi di ba, at saka yun din yung pinakagusto natin kasi di ba, pagdating, konting lakad lang, ayun na mismo. Yes. Yung wala nang mahabang hike at wala nang uphill na hike. Yes, and then yung parang yun yung heaven kay Enzo kasi ang dami niya pinanood na drone shots for that moment. So ano nga mas kaunti doon yung yung nag-vlog kami, mas more on ang pinagkaksayahan na hindi nang pinagkaksayahan, I mean ang pinaglaanan namin ng panahon yung drone shots talaga. Kasi ang dami niyang na pinanood na drone shots tapos gusto niyang ipagawa sa akin. So imagine mo lakad kami na tapos that time hindi pa naman siya masyadong sanay magpalipad ng drone. At saka first time ko magpalipad ng drone na ganun kalakas yung hangin. Grabe talaga hangin talaga yung kalaban mo. And then after yung drone shot, konting vlog lang, ninamnam na namin yung moment. Ay, grabe talaga. Pakaganda talaga nung Marlborough Hills na yun. Makikita nyo talaga yung yung ganda talaga. Yung landscape ng Batanes na, yun nga, isa din sa lagi lang natin nakikita na parang, ay, sana all. Sana marating natin yan. And then, nandoon tayo mismo. And then also, meron pa kaming pinunta na isang beach na na-enjoy din namin. Naligo lang kami. Kasi naisip ko, ay naku, mukhang hindi tayo doon magmimingming. Kasi kapag sinabing Batanes, ang lalaki ng araw. Lalamunin tayo ng Hindi mo tayo marunong lumagoy. Pero meron kami doon pinunta na parang secret beach na grabe, ang payapa ng tubig. So sobrang din yun. Na-enjoy namin siya. Dumating pa sa point na nagpi-please kami na, Kuya, please, extend pa tayo. Please, kasi na-enjoy talaga namin siya. At apakainit pa that time. So, nung nag-dip kami doon, grabe. So, yun. And then,
Yung sa simbahan din, meron kami doon Oo. ninod. So nakakatuwa kasi kapag pumunta kayo doon, tapos sinabi namin kung saan nyo siya makikita, di ba? Kapag sinend nyo sa amin, magko-connect na naman ulit tayo. Di ba? Parang kumbaga, ang dating doon, nandun kayo, napanood nyo yung vlog natin, and then, na-experience ninyo mismo kung ano yung na-experience namin sa Batanes. So yes, isa yung Batanes episode natin sa hindi namin makakalimutan. And ngayon naman guys, punta na tayo ulit sa ating top number 5! Hello, Team Authentic all over the world. This is your mama. Maraming salamat po sa patuloy na panonood at pagsuporta dito po sa YouTube channel ng aking mga mahal na anak na sina Mel at Enzo. Ito na nga, bubuksan na natin. Ay, ito, dalawa talaga siya. Sa lahat ng kasama dito sa top 10 natin, ito yung hindi talaga travel. Oo. Although, nakilala naman natin si Mama. I mean, nakakonek, hindi nakakilala. Noon pa naman namin siya kakilala. Pero dito niya kami, as in, nagkakilala personally. Nandahil din naman sa vlog natin. Doon yung sa episode natin niya doon sa South Korea. Sa totoo, alam ko, paulit-ulit nyo na itong napanood. Isa yung sa pinaka-tsakang pakiramdam namin vlog na ginawa Yung parang, nano tayo, nawala sa ulira. Parang after, parang ayoko na mag-vlog. Vlog, ganun. Oo, parang pagod na pagod ako. Tapos lahat ng sinabi, mali yung ginawa natin. Parang pagod na pagod ako. Parang ang dami namin hindi na-explore. Ay, ang daming kulang, ganun. Daming kulang. Parang grabe yung sama ng pakiramdam ko that time. Parang ganun. Tapos, of all the vlogs na pwede naman siya mag-comment kasi sinabi niya nga na, medyo matagal na siyang nanonood sa atin. Imagine niyo kung saan yung pinaka-tsakang pakiramdam namin na vlog na ginawa namin. Doon siya nag-comment. So, kaya napaka-meaningful niya sa amin kasi pakiramdam namin that was God. Sorry ha, pakiramdam namin si God yung nagsasabi na okay lang yan, wag niyong isipin to na dahil dito sa vlog na to, ano na kayo, wala na kayo, hindi na kayo magugustuhan or failure kayo. Parang kumbaga si God yung pinadala niya si Mama para ipa-feel sa amin na go! Kung hindi maganda tong ginawa niyo ngayon, ang dami pang days, ang dami pang chances na pwede ninyong gawin. Tsaka yung message sa akin nun yung tama sa akin ng ginawa ng moment na yun, yung ano, when you feel down, akong bahala, ako mag-a-uplift sa'yo. Yes. At saka, madami pang pagkakataon para bumangon ka. Ganon. At Diyos ko, magda-doubt pa ba kami kay God? Ang pinadala sa amin, megastar! The megastar, The one and ganon. only megastar yung pinadala sa atin. And then doon na lahat nag-start. At siguro ngayon lang namin ito makukwento. Oo, no? ngayon lang to. So, after nun, ang dami nang nangyayari. And then, pero pinadala niya na yung gift. Pero that time kasi, nung pinadala niya yung gift, that was election. Oo. Alam niyo kung gano'n siya ka-generous. Ayaw niyang sabihin namin na sa kanya galing or wag daw sabihin. Kasi nga, it's election time. oo. You know naman, kapag ka-election. Di ba, sabi namin yung wag nyo lang ipaalam sa mga tao na sa akin galing yan kasi Oo. ayaw kong mabahiran ng something yung pag-love ko sa inyo. Gusto ko kasi Yes. love ko talaga kayo. Ganon. So doon kami talaga pero yung puso namin nagsusumiklab na gusto namin ipagsigawan na hindi lang ang pangarap kong magkaroon ng Louis Vuitton na na wallet. Pero galing to kay Megastar. Megastar, ganon. Then awa naman ng Diyos, nanalo si Senator Senator Kiko. So in-invite niya tayo doon sa victory Party. na hindi rin namin yun nilabas kasi you know, guys, siguro naman kilala nyo kami. When we love someone, ayaw namin siya nababahiran ng politics, ayaw namin siya nababahiran ng vlog, ganyan. So gusto namin personal. At saka gusto kasi talaga natin, we protect that person Yes, talaga. even kayo, yung mga nakamit natin, hindi namin kayo binavlog kasi gusto namin, mas ma-feel nyo na, for vlogging, gusto nyo lang ipakita na, may nakakakilala na sa kanila. Tingnan nyo, di ba, kapag nakikita namin kayo in person, pag tinawag nyo kami, hi, go with me, hi, Enzo and Mel, makikita nyo yan, pinapatay namin yung camera, and then tsaka namin kayo kakausapin. Hindi yung, hi, Enzo and Mel, hi, hello po, taga saan po kayo? Ano pong vlog po namin yung napanood nyo? Hindi ganun, kasi gusto namin, pagka nagkita tayo, kaya 5 minutes lang yan, yung 5 minutes na yon nag-uusap tayo, At nagkukwento saka tayo. gusto kasi natin maparamdam sa kanila na nirerespeto natin sila. Yes, so hindi naman kasi lahat gusto nung ano. But anyways, yun nga, yun din yung ginawa namin kay Mama. So, nung pumunta kami doon, yun yung very first time na nagkita kami, grabe yun. Una, meron kasing staff, nagulat kami, nilagay kami sa unahan. Tapos yung mga ka-table namin, mga singer! Sabi pag upo namin ganyan, parang sinasabi, sino? I mean, parang, sino sila? Tapos di ba tanong, di ba,
ikaw ba si ano, yung guts ko? Ay, hindi po. Kasi syempre, Ganon. nilagay kami dun sa mga, sikat eh. So, syempre, bakit tinatanong? Ikaw ba sikat? Baka akala sikat din kami. So, hindi. Pero in fairness naman, dun sa table namin na yun, mababait. Oo, alam niyo, mga respected singers sila. So, ano yun? Tapos sinabi ko pa, ano siya, chat, kasi naipit ng traffic kami din, na-traffic din kami. Chat siya ng chat na, anak, ganitong oras tayo, ganyan. Tapos sabi ko, mama, nakakaya, parang mali yata yung, syempre, Yung table namin. naiya kasi kami na baka mamaya, mali yung pinaupuan sa amin. Tapos bigla kami paalisin pag may dumating. Tapos sinabi niya na, hindi, dyan ko talaga kayo pinaupo kasi nandito ako sa kabila. Kaya gusto ko yung makikita ko kayo kagad. So nakaka-touch yun. And then pagdating niyo, pagpasok niyo pa lang dun, ano yun sabihin Yung, niyo yun yung ano na sila, pina-entrance. ano ba yun iyak? Charot na yung, ang fresh kasi talaga sa alaala ko. Pagpasok niyo sa entrance, yung pinakilala sila, ang layo-layo niyo pa lang. Gumakawin siya sa amin, gumagano na siya At sa... saka, dahil siya yung nagbigay sa amin ng table, alam niya kagad kung saan niya kami titignan. So, imagine mo yung pagpasok niya, ang daming sumasalubong sa kanya, ang daming umaakat. Umaano na siya sa Gumakawin niya sa amin, So, that yung time. hanggang makalapit, grabe yun. Grabe Actually, yung ako yakap. talaga, ang hindi ko talaga makakalimutan yung first hug natin sa Oo, kanya. yung first hug talaga, alam mo yung parang siyang nanay na nag-abroad. Ganon. Ganon yung feeling, yung parang ang tagal na namin nagmamahalan. And then, nasundan pa yun nung, ito talaga yung sobrang nakaka-touch na doon. Nasundan pa yun nung binili niya tayo ng damit para sa isang event naman. Kasi sabi niya, hindi, ayokong ganyan yung isusuot niyo. Ano ba kayo? Anak kayo ni Sharon Cuneta. Hindi pa yan. Grabe. Alam niyo kasi yung regalo, of course, na-appreciate namin yun kasi ano yun mahal yun, ganyan, pangarap ko yun. Pero ito oras niya na mismo. Siya na talaga mismo. Pwede niya namang iutos na lang to sa staff Pero sabi niya, hindi, ako na mismo sasama sa inyo. Ako na mismo sasama sa inyo. Ako mamimili para just in case, sure ako. Tapos yung magsusukat. Oo, totoo. At saka yung ano, di ba, yung di magsusukat tayo. Nagsusukat pa lang kami, guys. Meron na kaagad sunod na damit na susukatin. At siya talaga namimili ng damit. At nasa labas talaga siya, yung paglabas mo siya yung magsasabi, anak maganda yan. Ayan. Anak maganda yung fit. Ay, medyo malaki Oo, yan. ganon. Ano, Hanap ako hanap ako ganon. ng medium, hanap ako ng large, tapos aalis siya abang nasa loob namin. Pagbalik may dala na naman siya. Grabe. Grabe yung time na yun. And then kumain pa tayo ng sa Mamos. Ang grabe talaga yung time na yun. Siksik-liglig at umaapaw talaga. So grabe. Kaya hindi namin yan makakalimutan. Hindi siya part nung as in travel vlog natin. Pero part na siya nung natin, journey natin as travelers, as travel vloggers, and most especially yung personal na yung relationship namin sa kanya. Now, eto na, punta na tayo sa ating Top 4. Inaabangan nyo to. Eto na. Eto kasi fresh na fresh pa lang sa memories natin. Baka kahit hindi na namin to ikwento sa inyo, alam nyo na to. So, syempre, ito yung number 4 natin. Yung 17 hours day tour. in Almaty. Alam nyo, ito pa nangyari dyan. Ito kasi maganda rin sa top 10 natin Yung mga behind the scene na hindi nyo alam. At saka yung mga hindi namin sinasama sa vlog. So, nangyari kasi niyan, ito yung kinabukasan sana yan, nung Big Almaty Lake. Di ba nga, pagod na pagod kami sa Big Almaty Lake. Alam nyo ba? Kinancel namin yan. Kasi nga, hindi namin kaya na kinabukasan kaagad siya. So, kinancel namin siya. Ang tagal ng discussion, ayaw pumayag nung get your guide. Ay, hindi. Ipinasa niya kasi kami dun sa Panda mismo. So, ayaw pumayag, ganyan. Ang haba na naging discussion. Tapos sinabi ko pa kay Enzo, ganito na lang kasi hindi na nagkakayanin ng schedule. Hindi na namin siya pwedeng, kunyari, next day, day pa, parang ganyan. So, sinabi ko sa kanya, sige, ganito na lang. Kapag hindi natin siya nagawa sa the day after tomorrow, wag na lang natin siya gawin. Total, ang ganda naman na ng Big Almaty Lake. Parang, na tayo doon, kota na tayo doon. Diyos mio, biglang 12 midnight, biglang nag-chat na, okay na, yung schedule nyo today, bukas na lang,
12 midnight, kailangan namin gumising ng mga... Mga 4:30, gano'n. 4 a.m. 4 a.m. Kasi nga, yung meet up alas 5. Ang aga. 17 hours nga kasi yan eh. So yun, kahit puyat na puyat kami, go, punta tayo dyan. And then, grabe naman talaga. Yung unang-una pa lang talaga, yung canyon. Canyon, grabe. Yung Sharon Canyon. Yan din, first time din namin nakakita ng canyon sa tanang buhay namin. Ganun talaga siya kaganda. Nakita nyo naman yun for sure. And then this time, mas ano na lang kami, sabi namin, mas relax Relax na lang tayo. tayo. Wag na tayong mag-adventure, yung bababa pa tayo. Naalala ko yung pinili natin yung panoramic view kasi Oo. ayaw natin Ayaw bumaba, sobrang bumaba. sakit ng legs namin. Kaya namin bumaba, paano pa akyat? Ano na namin? Pero hindi naman namin pinagsisihan kasi doon sa panoramic view, kita mo talaga, Grabe. apakaganda. Iba talaga yung nasa taas ka. So yung nakikita ninyo sa drone natin na shot, imagine niyo kami mismo yung nandoon sa panoramic view at nakikita namin siya sa baba. Sobrang ganda talaga ng Sharon Canyon. And also, isa pa sa, lahat naman maganda, pero yung pinakahuli na lang, yung, anong tawag Lake doon? Kainde. Kainde. Iba kasi Ah, na pronounce, Kainde, parang ganyan. Ayun, magkaiba experience yung pinakita namin sa inyo sa Enzo siya. Nag-horseback riding ako. Riding siya. O, kamusta yung horseback Grabe riding yung mo? horseback riding ko, di ba guys? Grabe takot to nun. Pasensya na, maraming kasi nagko-comment. Huwag ka kasi, ikalma mo lang kasi. Pero pag nakasakay po talaga kayo sa likod ng kabayo, grabe, as kakabahan talaga kayo. Oo. Eh, yung kabayo ko tumatakbo, pas nagutom, nag-iuhaw pa, Diyos ko. Oh, so ayun. So ako naman, sitting pretty, 'di ba? Disney princess, pagbaba ayun na kaagad kasi nag-van tayo. Grabe din yung lake na yun. Napakaganda din. ganda. Equally beautiful siya. Tapos sa mga nagtatanong, baka akala nila lahat reflection, yung nasa ilalim niya po, ano kasi siya? Ano tawag sa kanya sa ilalim ng dagat? Underground ba? Underwater forest talaga Ganon. siya. So ibig sabihin, meron talaga siya pong mga May mga- buhay po talaga sa ilalim ng tubig Meron doon. din talaga siyang mga puno sa ilalim na tumubo na pa. Parang ganun siya. So grabe, sobrang ganda niya talaga. Ako, sobrang na-appreciate ko yung ganda niya kasi more than 30 minutes ako nandun. Unlike kay Enzo, nakapalipad pa lang ng drone. Uy, paalis Let's na go! kami. Let's go! Paalis na kayo. Oo, kasi ganyan. Sabi ko nga sa kanya, hayaan mo na kapag ka naiwan ka, mag-van na lang Oo, tayo. mag-taxi na lang tayo. Taxi na lang tayo. Oo, grabe yun. Yung 30 minutes ko doon, lalo na yung first 20 minutes na dalawa lang kami nandun yung tao. Sobrang peaceful. Apakaganda nung lake na yun. And also, malaking bagay din na napakabait nung tour Tour guide guide. natin. Isa yun sa pinakamabait na tour guide. Hindi lang siya mabait, apaka-cool. Oo. Yung parang kaibigan mo lang yung kumbaga siya yung kaibigan mo na alam yung pupuntahan na pabida-bida. Yung ganun siya. Yung parang, alam ko yung pupuntahan. Ako pupuntahan bala niyo, sa inyo, alam ko to, ganon. Hindi namin na-feel na tour guide siya, na ganito siya. Basta yun nga, strict lang sa oras. Syempre, oras yun. Oo. Ganun. And ito din yung, sa lahat ng tours namin, ito yung kauna-unahan na parang medyo may nakasalamuha kami mga Filipino. Kasi usually, kapag nagtutour tayo, medyo umiiwalay kami. Kasi nga una, nagbablog kami, ayaw namin na kung sino-sino yung matatamaan ng cameras, lalo na kapag ka mga Filipino. Ito yung first time na talaga meron kaming nakausap, Ganon. ganyan. Ito yung, At saka naalala ko di ba yung sa horseback riding, di ba? Ang saya ng mga Oo, Filipinong sila. tawanan na nagtatawanan Oo. lang. So yun, bukod sa ang ganda ng lugar, nung mga pinuntahan natin, yun pa, yung mga nakasalamuhan natin, Sama. mga Pilipino. Sabi nga, Philippines represent tayo. Diba? Tsaka yung nakakatawa na, oh my gosh, itong sa ganda ng lugar na to, ang dami ng Filipino yung nakakarating. Totoo, na napupuntahan na siya ng Napupunta mga siya Filipino. Oo, kasi tayong mga Filipino, deserve natin makita yung ganda ng mundo. Pero ang dami sa atin nag-hold back. Totoo naman, immigration pa lang sa Pilipinas. Isa yun sa mga sa mga reason na nag-hold back sa atin. Kasi pag sinabing first time mo magta-travel, tapos maisip ko agad immigration, ay, ayoko na mag-book. Oo. Pero deserve nating mga Filipino. Kaya akala nyo ba, minsan, meron kaming something na, ang swerte namin kasi pag sinasabing, you're the only Filipinos here. Parang ganyan, kayo pa lang yung nakita namin. Where are you from? We're from the Philippines. Oh, I thought you're from Thailand. Kasi ganyan, parang hindi usual na may Filipino silang nakikita dun sa mga pinupuntahan natin. Meron kayo something na, ay, God is good. Pero meron kaming something na, ay, sayang, kailangan makita to ng mga Filipino kasi apakaganda nito. Tayong mga Filipino, kung yung mga Westerners nakakarating doon, mga Chinese, mga Koreans, tayong mga Pilipino, deserve din nating makita ang ganda ng mundo. Eto na! Diyos ko, 3 na lang natin. Malamang sila, may checklist sila, ina-ayos nila. Naku, ito na yung magiging top 3. Now, eto na, punta na tayo sa ating top 3.
3. Ito talaga yung gusto kong puntahan ever since. Oo. Siguro January pa lang nitong taon na to, sinasabi ko na sa kanya, if meron tayong for us pasabog na pupuntahan, gusto ko yung Tbilisi. Yung Gusto ko yung Georgia. Georgia. And then kaya nga lang, yun nga, nakwento na namin, dahil since sinasabi nyo nga, napuntahan natin yung Almaty, Kazakhstan. So, ipinagsama na natin. Pero talaga, ito talaga yung gusto kong puntahan. And hindi naman kami nagkamali. Pero grabe, naalala ko dyan, grabe ka ba, di ba natin dyan, from Oo. Almaty, palang papunta tayo sa Georgia. Kasi, guys nga, di ba, may mga bali-balita, tsaka may mga nababasa kami na medyo mahigpit nga daw yung Georgia sa mga Filipino. And marami rin daw Filipino na A to A. Kasi ito ba, paglapag natin, yung IO na nag-interview sa akin, blue eyes, di mas lalo kong kinabahan. Oo. Pero that time, yung pagpasok tayo ng Georgia, certi ko, kasi konti lang yung itanong sa akin. Ako talaga, pang Miss Universe, Q&A yung inano sa akin, tinanong sa akin. As in, lahat talaga. And then, nung nandun kami sa car, parang wala pa naman masyado. Oo. Wala masyadong something, parang hindi mo pa ma-feel. Pero di ba, tuwang-tuwa tayo nung sinuwa yung natin, yung Bolt natin. Ano siya? Tesla car! Oo. Grabe yung driver. Ang bilis-bilis Relax sa lang. cellphone lang siya. Kasi Ganun. automatic lahat. So parang namamangha na kami, ang galing, napaka-ano naman, high-tech, Napaka-advance, ganun. napaka-advance. And then, hindi mo kasi makikita yung pinaka mga view habang nandoon ka. So pagbaba namin, nagmadali ka agad kaming tawag nito lumabas. Ayun na, nung naglakad na kami, oh my gosh, eto na talaga Grabe. siya. Grabe talaga yon. Nakaka-inlove yung Georgia. Yung naglalakad pa lang kami, hindi pa sobrang ganda nung nakikita namin. Pero yun nga yung sinasabi namin sa inyo sa Georgia. Kaya pag tinatanong kami, Georgia or Almaty. Tbilisi or Almaty, hindi namin siya masagot kasi magkaiba yung level nung ganda niya. Yung feeling na nandoon ka mismo, na parang pakiramdam mo, ayun, at ito pa, this time, ito naman yung pinakamalayong narating natin. So, parang, nandito ba kami? Tapos yun nga, lahat blue eyes, ang gaganda, ang popogi ng mga nakakasalubong natin. So, parang ano ba yan? Parang nagugulahan ako sa mundo. Parang, Nandito ba talaga ako? Ganon. ako? Parang ganun. And then, nung nakita na natin finally, nung nag-ano tayo. Mother of Georgia, Mother of nag-cable car Georgia, tayo. Grabe, ang pakaganda nung Tbilisi. From up above, makikita mo talaga yung landscape niya. Ang ganda talaga. From river, tapos dun sa mga simbahan. Totoo. Apakaganda talaga. And then, yun, the whole experience itself, hindi talaga namin, ako, until now, kapag papipiliin talaga ako, which city, yung pakiramdam ko, sobrang kumunik yung soul ko. Isa yon, yung vibe lang. Wala kang gagawin sa Tbilisi. Huwag na kayong mag-tour. Charot lang. Hindi ko gusto nyo go. Kaya hindi tayo doon nag-tour kasi nga, yung pupuntahan doon, ganun din. Yung mga Snow Mountains, mga lake. Narating na natin siya sa Almaty. Kaya ayaw namin siyang gawin because ayaw namin pare-pareho naman yung mapanood din nyo. And then hindi mo na talaga kailangan. Nanghihinayang ako ng one day. Ayun yun eh. Manghihinayang ako ng one day na aalis kami ng Tbilisi. Ayoko ng one day. Gusto ko kung mag-tour kami mga 2 hours lang. Kasi gusto ko the whole time nandun lang ako sa Tbilisi. Yan, Nagkakape. ang sarap kasi talaga kahit diba nasa gilid ka lang ng kalsada, nagkakape ka, tapos mag-people watching ka, gano'n. Yeah. Tapos yung makikita mo mga tao, kala mo mga model, kasi yung mga damit nila, magandaan sila ng damit. Ibang-iba talaga yung Tbilisi. Apakaganda ng experience namin yun. Siyempre, ginagamit namin yung Taste of Europe. Ganyan. Kasi hindi pa naman kami nakakapunta ng Europe. Ginamit lang namin for clickbait. Parang, uy, nakapag-Europe na sila, panoodin natin to. Pero yung experience talaga, hindi talaga namin siya makompare nga sa Europe. Kasi di pa naman kami nakapag-Europe. Pero alam namin sa sarili namin na ibang-iba yung experience namin there sa mga na-experience namin sa iba pang bansa na narating natin. Uy! Dalawa na lang! Ayan na! Nako! Ano yung top 2 natin? Ito na. Naku. Ito na talaga! Punta na tayo Kaya sa ating top 2. As long as we have each other, kaya natin. We can make it. We can make it. After ng 5 oras na akyat, after ng muntik ng pag-iyak at pagsuko, ladies and gentlemen, this is Big Almaty Lake.
guys! Umiiyak na ba kayo? Marami nagwawala. Bakit itong top 2? Ano yung top 1? Nagagalit ba kayo sa amin? Parang last year. Pero guys, alam niyo ba, diyan kami natagalan ni Mel. Sobrang tagal Kung ano namin yung top dyan. 2 tsaka yung top 1. Oo, kasi sabi namin kapag tinapto natin to, malamang minumura nila tayo sa kabilang ano. Tapos sa TV nila, grabe itong mga to. Uy, sana naman wala nabasag na TV na iba to yung something sa TV na hindi top, naging top 2 yung Kasi almaty. last year, nung hindi namin tinapuan yung ano. Sa foro. Sa foro, parang gusto nyo kami. Daming nagana. Oh, dami nagwawala sa comment section. So anyways, Pero although naman, intindihan naman, Oo. bakit yun yung naging top 1 natin last year. So bakit ito yung top 2 natin? Maganda pa rin, yung top 2 naman Oo. yan. So yung Big Almaty Lake, nung nire-research namin siya, ang nakikita lang namin yung Big Almaty Lake Lake, itself. oo. Siyempre sobrang ganda nung makikita mo. Wala naman dong sinabi na kailangan mo maglakad ng 3 to 6 hours. Wala siyang ganun. May sinasabi, maglalakad ka, pero hindi naman ipapakita yung journey. Oo, totoo. Yung ang nakita na nating journey, yung hagdan lang pataas. Tapos yun maganda. lang. Oo, and then pumunta tayo doon. Siyempre akala namin hindi pa naman siya talaga winter na winter eh. So hindi namin ina-expect na meron na siyang mga yellow. So actually nagpahirap ng lakad talaga doon yung yellow. So bakit siya naging ano sa amin special? Bukod dun sa sobrang ganda ng lake, syempre nakita namin yung lake, oh my God. Grabe. Yun na Ganon. yata yung pinakamagandang lake na nakita namin ever ulit. Kaya lang kasi, ang nangyari doon, akyat ka muna. So hirap, tapos lake, tapos hirap na naman. And then, yung nakita nyo na hirap namin paakyat, siguro times 10 yung hirap pababa. Totoo. Una kasi pagod na Oh. kami. At saka yung ano kasi, yung mga legs natin noon, meron ng sakit. Oo. Kaya pag pinresa mo siya pababa, ay grabe. Times 2 yung sakit pababa. Oo. Tapos ano siya, yung dinaanan na natin, patag siya, pero Oo. patarik siya, as in super patarik, parang wala siyang katapusan. Tapos makikita mo, pagbaba mong ganyan, biglang makikita mo, ay shucks, tatawid tayo ng kabilang bundok. Kasi pag ano siya, bundok sa bundok yung tinatawiran mo. Tapos ang konti na nung dumadaan, ang konti na nung kasama namin. So parang dumating na sa point na nawawala na kami ng pag-asa sa buhay. Yung nagko-question ba tayo? Oo. Teka, Bakit ito yung ginagawa? wala sa amin? Parang yung, sabi ko nga sa'yo, dumating sa point na sinabi namin na ako, nagpipray ako na, Lord, gusto lang naman namin makita yung ganda nung nilikha mo. Bakit naman kailangan namin ma-experience Yung to? hirap. O, kumbaga, bukod doon sa ganda ng experience mo, kumbaga, ito na rin yung nag-ano nung una, yung faith mo, pangalawa, yung ano mo, tatag mo rin sa sarili Yung mo. masusubok talaga. Masusubok ka talaga personally sa ganong experience ha. And then dumating na sa point yung, for example, yung paakyat pa lang kami, parang sinabi ko nga kay Enzo na, paliparin mo na yung drone, hanapin na lang natin yung lake, kung na natin akyatin. Gusto na namin pandaya. Pero grabe kasi talaga guys, yung hirap kasi na ganun paakyat, grabe talaga. And then gusto na namin sumuko, pero at the end of the day, hindi naman kami pwede magsinungaling. Ayaw namin mag-share sa inyo ng kwento na hindi natin napagtagumpayan. Na hindi natin experience yung ikukwento Oo. natin. Tsaka yung hindi mo napagtagumpayan, kasi syempre, parang, wala ganun talaga. Meron ng something na, kaya alam natin na yung platform natin na meron tayo ngayon, hindi lang to yung ano-ano lang, happy-happy. Meron na talagang responsibility. Kasi meron ng kahit papaano naglo-look up sa'yo eh. Kumbaga parang yung experience mo, yan yung nag-inspire sa kanila. So parang ayaw namin itigil yung experience na sumuko kami. Gusto namin, ipinakita namin yung totoong hirap. Pero napagtagumpayan natin. Totoo. Para kung sino man yung nakakapanood, hindi lang tungkol sa pag-akyat tungkol sa laban sa buhay. Totoo. Yung mako-connect nila sa Yes, yung sa ay, totoong buhay talaga. kahit pala hirap na hirap ka na, halos mamatay, gusto na nga namin tumalon yung ganun. Tapos kahit pala dumating yung time na kino-question mo na si Lord kung ba't yan nangyayari sa buhay mo, kaya mo naman pala mapagtagumpayan. Basta malagpasan mo yung pag-question kay Lord, sabihin mo, okay Lord, sige, go, ready, basta ikaw na bahala, kaya ko to. So yun yung Big Almaty Lake. Bukod sa sobrang ganda ng Big Almaty Lake, Yung may lesson talaga. may lesson talaga siyang naituro sa amin. And ayaw naming itigil doon yung journey. Kaya kinabukasan, 2 days pa 2 yun. days. After nun, nagsimbulak naman tayo. Kasi ayaw namin ito lang yung kwentong mapanood nyo. Parang hindi siya masyadong triumph. Parang lahat tayo malungkot matatapos. So isinabay natin yung simbulak para makita ninyo na ito yun, nalagpasan natin yung Big Almaty Lake. Kaya ito yung na-experience natin, yung sobrang ganda na walang kahirap-hirap. Kumbaga, pina-experience natin sa
Big Almaty Big Lake. Almaty Lake yung sobrang hirap. At dahil napagtagumpayan natin siya, pina-experience naman sa atin yung Shimbulak na walang kahirap-hirap. Napakadali lang. Ang ganda kaagad. Yes, ganun ang life. So, kaya yun yung naaalala namin. Ito na! Ito na ang number 1 natin, guys! Kung mahulaan nyo kaya itong number 1, kasi itong number 1, explain ko muna kasi baka mamaya, pag nakita kayo. Ito kasi, you know, when we travel kasi, more than sa ganda ng lugar, kung saan talaga kukunik yung soul. Totoo. Ang dali kasi makakita ng maganda. Parang yung ganda kasi parang medyo mas genet. Unlike sa pagkain, kaya ang dami na imbierna sa akin sa pagkain. And naiintindihan ko. Yung ganda kasi, ang dali niyang makita ang maganda kapag pinakita mo yung bundok na merong snow. Pag sinabi kong maganda, for sure, alam mo maganda. Yung pagkain kasi, ang hirap kahit sabihin kong masarap, kung iba yung panlasa mo, hindi talaga siya masarap. And then, yung kukunik lalo sa'yo, yun yung napakahirap. Hindi porket maganda yan, kukunik yung soul mo. At saka that time, di ba, kasi yung experience natin itong top 1 na to, grabe yung naramdaman natin. Yes, grabe. Halo-halo talaga, grabe. Lalo na pag makikita mo yung mga taong nandun, ay, grabe. Ito talaga siya. So, ano ba yung number 1 natin? Eto na! O baka nakalimutan nyo na to kasi tagal to January kasi ito nangyari. Pero imagine niyo naman, the fact na ito yung tumatatak sa amin, ito yung top 1 natin ngayon, nung January pa siya, ibig sabihin fresh na fresh talaga dito at saka dito lalo. So bakit ito? Ito ang nagdala sa atin dito sa Amritsar. Again, yung fascination na naman natin sa border. Hindi talaga namin alam. Basta meron yung border, kapag kakaya namin pupuntahan natin yan. So yun lang talaga yung reasons kung bakit tayo doon, kung bakit tayo doon pumunta. Dahil lang doon sa border. And then yung experience na yan, grabe din yung naging realization namin yan. Yung parang the good, the bad, and the ugly, nangyayari siya mismo sa harapan niyo. So pumunta tayo dyan ng border, pero ito yung hindi pa nangyayari. Hindi pa nangyayari, guys, yung awayan ng two borders that time. Oo, kumbaga hindi pa ganyan. Ano siya, medyo intense friends na pa naman sila, yun. friends. Oo, so pero lagi naman meron silang something na conflict, pero that time kaya nga merong ganun yung border na yun kasi nga para ipakita na okay tayo. Pero after kasi di ba nagkaroon na naman ng something. So anyways, pumunta tayo doon. Ito yung sinasabi namin sa inyo na nag-unfold yung the good, the bad, and the ugly. Kasi pag sinabing India, ano may isip niyo? Scam. Totoo, di ba? Scam ang iniisip niyo. So pumunta tayo doon. Ang dami talaga nang i-scam. Oo, grabe. Pagbaba pa lang namin. Pagbaba pa lang, akala ko mga ano talaga sila, mga friendly. Mga friendly. Ganyan. Mamaya, may bayad pala. Tapos, bigla naman kaming merong couple na nakasabay. Yung nakasama naming couple, sila naman yung mababait. Alam niyo, ilang beses kaming tinatry i-scam, tapos hinaharang talaga nila. Lalo na yung babae, diba? Grabe. As in, Nakikipag-away talaga no! siya. Ganyan. Pagkatapos niya kausapin, tas papaliwanag niya sa amin kung ano yung nangyayari, kung ano yung ginagawa sa amin. Kasi sinabi niya pa kami, once na merong pinahawak sa inyo, once na merong inano sa inyo, ipipaint kayo, wag niyong ipagawa. Kasi after nun, sisingilin kayo ng mahal. So imagine niyo, yes, ito yung India na kinakatakutan natin, yung maraming scammer. Ito yung the bad side. And yet, nakikita mo rin sa kabilang side, yung apakabait na Indian. So ibig lang naman sabihin, kahit saang lugar, wag nating stereotype na India, lahat yan scammers. Hindi siya ganun. Meron kang makikitang scammers, meron kang makikitang merong masamang intention sa'yo. But at the end of the day, mas marami kang makikita na ang gaganda ng intention sa'yo. Kasi grabe yung ginawa nila sa amin. Dumating pa sa point na nanlilibre sila. Nahiya kami, nanlilibre kami ng pagkain. Yes, tapos ito yung pinaka nakaka-touch doon. Kasi akala namin, hindi, ito kasi talaga dapat. Sobrang dami na kasi ng tao that time. Pero ang totoo kasi dyan dapat, hiwala yung foreigners, hiwala yung yung locals. Darating na yung point na maghihiwalay kami. Alam mo, para namin silang nanay, ganito in English syempre. Ganito, basta ganitong oras lalabas tayo dito, magkikita tayo dito. Kahit anong mangyari, magkikita tayo dito. Parang ganun. So syempre, imagine niyo ang daming tao doon. Tapos maghihintayan kayo sa isang lugar na hindi. Tapos, ito pa yun, nagbigayan kami ng Instagram. Pero dahil nasa gitna nga tayo ng border, wala siyang signal. Ang nasasagap namin, welcome to Pakistan. So wala kaming signal talaga. As in talaga yung, kung magkikita man ulit kami, ano lang talaga, by faith. By faith talaga, darating sa point na hintayin kaya nila talaga tayo, or sila,
darating kaya sila? Parang Ganon. ganun. So yun. And then after nun, so nakapasok na tayo. Pagpasok namin sa loob, grabe yung gulo. Gulo talaga, promise. Yun yung maiisip mo, ang gulo, ang ingay. Pero mas maraming sa side ng India. Indian, Ang dami kasi nung nasa side ng India border. So ang ingay, ang gulo. Talagang parang ano siya, okasyon talaga parang siya. fiesta, Fiesta ganon. talaga, ganun. Tapos doon, ang friendly, magulo sila, pero ang friendly nila, wala. Pagdating mo doon sa loob, wala na doon yung mga scam. Lahat ng makakatabi mo, ang babait na, lahat, ano ka. At saka maganda kakausapin di ba, that time, different ages talaga. Merong bata, merong mga, may mga toddler, tas may mga nagbinata, tas may matatanda, gano'n. Yes. So pagdating mo doon, parang naiba yung mundo mo. Ang gulo-gulo, ang ingay, sigaw ng sigaw. Pero alam nyo, grabe, nung biglang, syempre, di ba, naglaban-laban sila. Ang ingay noon, talagang cheer ng cheer ng cheer ng cheer. Yung naglalaban sila dun sa pagmamarch, parang ganyan. Grabe, nung ibinaba yung watawat nila from sobrang Sobrang ingay, ingay. nakakabingi yung Tahimik. nakakabingi yung tahimik kasi lahat nagbibigay respect doon sa sa pagbaba ng watawat nila and then sa national anthem yata nila yun. So yung event na yun, doon mo mafe-feel na that time, yes, magkaaway sila, pero makikita mo kung gaano nila kamahal yung magkabilang bansa. As in, mahal nila yung bansa nila, mahal nila yung bansa ng Pakistan. I mean, yung mga Pakistani, mahal nila yung bansa Bansa nila. nila, Yung yung doon mga makikita yung Indians. nationalism. And then kahit bata, nung winawagay-way nila yung bandera nila, ay grabe. At saka grabe di ba, hindi na yung winawagay-way nila yung bandera, tapos merong chant silang sinisigaw. Oo. Grabe talaga. Hindi namin naiintindihan yung mga chant, pero, Tapos in words pero tumatago siya sa dito. Yes, and then sumakto pa siya sa pagbaba nung nung bandera. araw, tsaka yung pagbaba ng bandera. Grabe yung moment na. Isa yun ang moment na parang siya, pang pelikula. Pelikula talaga siya. As in, wala kang dapat gawin. Parang kunan mo lang Lang siya. siya. Gawin mo lang cinematic yung yung kuha mo. Kung saan siyang lalabas, walang script. Ang ganda nung Totoo. pagkakagawa na. Dahil sa ganda ng moment. And then yun na, tapos na. So pagkatapos, my gosh, ang dami namin na naman lalabas. Ang dami namin. Alam nyo ba, hinintay nila kami. Promise, yung Grabe. dalawang yun, hinintay nila kami. Kasi yung lalakarin pa nga pala guys, mga 1 kilometer. Malayo-layo pa. Malayo siya. So yung papunta kasi maaga pa. So kung kaming dalawa na so baka kaya naman, pero syempre may takot ng konti, Oo. pero kaya. Pero yung pauwi kasi pakiramdam namin doon kami mas matatakot yung gabi na kasi. Pero yun hinintay nila kami. And alam nyo, wala naman, kahit pakiramdam ko lang kahit wala sila that time, walang mga scam, Siya. parang lahat masaya Saya, lang umuwi. masaya. O yung kahit nasa daan na, Bagay ang pa ganyan. rin. So ganun, wala dun yung parang something. So yun, and then hinintay talaga nila kami. So doon mo makikita talaga na yung mabubuting Mabuting tao, wala yan sa lugar. Hindi siya sa lugar, nasa pagkatao talaga. Hindi porket Totoo. pag sinabing, pumunta ka sa lugar na ito, babait ng mga tao dyan. Pumunta ka sa lugar na ito, mga scammer yung tao. Hindi. Depende kung sino yung taong makakausap or makakasalamuha Oo, totoo. mo. That's why tumatak talaga siya sa amin. And then, eto pa yun, kasi kaya siksikliglig kasi experience nito eh. So, mga hindi pa nakakapanood, panoorin nyo, Panoodin nyo na. promise. Medyo kaunti kasi nanood nun eh. Baka lumaki yung views Baka na lumaki yun. Pagdating doon sa Golden Temple, grabe. magnificent, apakaganda ng Golden Temple. Kaya lang kasi doon, bawal na mag-vlog. Bawal mag-vlog sa Pero loob. pwedeng Mag-camera. mag-camera. Pero pwede ka mag-vlog na naka-cellphone. Pero pagka ganun kasi, Oo. pag sinabi kasi sa aming bawal mag-vlog, pero hindi pwede kayo mag-vlog na naka-cellphone, wag na lang kaysa na mag-vlog ka naka-cellphone. At saka dati kasi, di ba, sa loob, di ba, makikita mo talaga yung mga tao, lalo na yung sa may pool, di ba? Merong pool kasi, guys, yung area na naliligo talaga sila. Minsan Kumbaga, nakahubad. ritual nila yun, eh, mga actually talaga nakahubad sila. Ayaw namin pakita kasi syempre, respect na lang din sa kanila. Tsaka alam nyo yun, kaya ang ganda nitong episode na to. Kasi una, nakita natin yung na pagiging nationalismo nila. Kasi di ba doon sa border, ito naman, yung spiritual, Spiritual ay nila. grabe talaga yun. Kasi ang lamig nun nung January. At saka, di ba, bawal nakachinela sa loob, as in, nakayapak lang talaga kami, kami. grabe yung namin doon. Alam niyo yung manid na yung paa namin kasi nakayapak. Tapos sila naliligo sila. Ganun yung faith talaga nila. Pagka sinabing maugasan din yung kasalanan mo, maugasan yung kasalanan mo. And then alam niyo kung ano pa yung nakakabilib doon. Alam niyo ba na nagpapakain sila ng thousands of people Every day. every day. Ano yun, lunch and dinner.
As in free yun, kaya ang dami, kaya hindi na rin namin sa inyo pinakita kasi ang daming nakapila, tapos kakain sila, nakapila sila doon, ganun kabait, ganun silang kabuting tao, and then kinukup din nila, meron ng mga natutulog Tulog doon. So yes, bukod sa apakaganda nung temple na yun, yung Golden Temple, yung talagang yung kindness. Yung kindness na ngayon hinahanap na natin, nasa na yung kindness, and doon sa lugar na yun, sa India, mo makikita yung India na kinakatakutan ng marami, doon mo makikita yung kindness, doon mo mafe-feel yung ba tawag nito, yung kabutihan ng mga tao. So yeah, siksik liglig at umaapaw yung episode na yan, hindi namin yan makakalimutan. Siguro kahit 5 years from now, baka kapag nagkaroon tayo ng top 10 ng 5 years, 2025 to 2030, baka yan pa rin top 1 namin. Charot lang. At saka diba, sabi ko nga diba sa lahat ng borders na napuntahan natin, yung talaga, yung Amritsar tsaka Pakistan borders talaga, yung pinaka talaga, may something sa akin na hindi ko makakalimutan. May kurot. Ito yung border na may kurot. And ay, naku, hirap kasi. Backstory kasi yan. Kaya lagi siya may kurot eh. Alam niyo naman siguro yung nangyari yan. Siyempre, nung nagkaroon kasi ng border dyan, di ba, ang daming pamilya na nagkahiwalay. Merong mga Indians na napunta sa Pakistan side, and then meron mga Pakistani na napunta sa Indian side. So, kaya yung border na yun na nandoon mismo, tapos bukas siya, nagkakasama, parang may something kaagad na kurot. Kaya, ayan, patawarin nyo na kami kung maraming na-disappoint. Pero promise, isa pa, invite ulit namin kayo. Panoorin yung episode na yan. Promise, lagi namin link sa baba. Baka maintindihan nyo kami guys, ganun. Ganda niyang episode na yan. Isa yan sa pinakamagandang episode na nagawa namin ever since na nagbablog tayo. So, ilan ang mga nagalit sa atin? Ilan yung, iba yung top 1 na nasa isip nila. And, ilan naman kaya yung talagang yung talaga, kilala Pero pakiramdam ko, meron ng mga nakakakilala talaga sa atin eh, kung ano yung magiging top 1 natin eh. Or hindi, kasi ang konti ng views by that time. Ang konti na So again, maraming salamat sa isang taon na naman na pinagsaluhan natin. God is good. Grabe, imagine, 172 episodes ang nagawa natin. And lahat yon karamihan doon, as in may tatak talaga sa puso natin. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa pag-iyak, pagtawa, Sa mga napagod. sa mga nakatikim ng konting ginhawa, sa nakikita yung grow namin as a person, hindi na as a travel vloggers. Again guys, pasensya na ulit-ulitin natin. Wala kami pakialam sa numbers. Hindi na kami yung tingin ng numbers. Pakiramdam kasi namin, more than na yung meron kami ngayon. Kumbaga kung ano yung meron kami na so sobra-sobra na. And then kung yung mundong ito, yung kapag pakiramdam mo sobra ka, tapos yung sobra mo i-share mo sa iba, kapakasarap mabuhay sa mundong to. Hindi na kami yung tipong pakiramdam namin, sobra na kami, tapos gusto pa na naman namin ng iba pa. No. At saka kasi diba sasabi natin palagi, kung ano may yung natatamas natin ngayon, i-enjoy natin. Kasi pag nag-look pa rin tayo sa mas malaki, mas marami, hindi natin may enjoy yung moment natin. Yes, masaya na kami sa pagmamahal na ibinibigay ninyo sa amin. Kontento na tayo. Dumami man tayo o hindi, kontento na kami sa pagmamahal ninyo. And then, yung blessings na nare-receive natin at awa ng Diyos na ibabalik natin, yun pa lang napakasarap dun. Yung mga thank yous na naiipon namin, ayan yung nagpapabilyonaryo sa amin. And naniniwala kami na ang blessings dapat umaagos yan. Totoo. Dapat, habang gumaganda yung buhay mo, dapat gumaganda rin yung buhay ng mga nasa paligid sa'yo. Hindi lang pamilya. Kasi, pagka-pamilya kasi, obligasyon yun eh. Parang obligasyon siya tignan, responsibility mo yun eh. Pero yung mapaganda mo yung buhay ng iba pang tao, diyan ako naniniwala, yan dapat yung legacy na meron tayo if ever. So ayan, maraming salamat po sa pagmamahal yun. Kahit minsan, ang weird naming mag-travel, ang weird ng vlog namin kasi pakiramdam nyo, iba siya sa usual. Pero sinasamahan nyo kami. Maraming salamat po. Sana ngayong darating na bagong taon, maging masagana po kayo. Pero bukod sa maging masagana, maging malusog. Healthy talaga. Healthy talaga tayong lahat. Maraming salamat sa isang taon na pinagsamahan natin. And next year,
sana magsama-sama pa rin tayo. Mahal po namin kayo. Sana po napaparamdam po namin sa inyo sa simplest way possible. Yung pa lang po na pakiramdam namin na kahit paano hindi namin kayo pinuputyo. Yun yung way namin para iparamdam sa inyo kung gaano namin kayo kamahal at nire-respeto namin yung time ninyo. And lalo na pag nakikita namin kayo, yung simpleng conversation, doon kami nakakapagpasalamat sa inyo. Yung makapag-thank you tayo ng personal, no? Yes. Happy New Year, everyone! Happy New Year, guys! Magkita-kita ulit tayo sa mga susunod pa nating travel vlogs Saan mang sulok ng mundo. Bye, everyone!